Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po muli ang Jesus Christ Messiah Christian Church upang tayo po ay sama-samang magbasa ng Biblia. Narito na po na tayo sa aklat ng Mateo chapter 2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y nagtanong, saan ba isinilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria, na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalahin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon, hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose, at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, habang siya ay nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya't bumangon nga si Jose, at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang nagahari sa Judea si Archelaus, na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan niya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon, natupad ang sinasabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Sa Diyos po ang papuri. Sa chapter po na ito, ay nakita natin na simula pa lang po, nung bata pa si Jesus Christ, ay meron ng mga pagsubok. May mga pagsubok na dahil nung panahon po na ito, si Great Herod, na itong talagang walang puso, na talagang inutusan na patayin ang lahat ng mga bata na mula 2 taon pababa. Dahil
nalaman niya dun sa mga pantas na may isinilang na hari na siyang nagbigay parang na-threat si Great Herod. Kaya gusto niyang ipapatay si Jesus Christ. Ipapatay yung batang yon na magiging hari. Ang pinatutungkulan po ng Bible sa pagiging hari ni Jesus Christ is spiritual na paghahari ng Panginoon sa bayang Israel, sa mga Israelita, sa mga Hudyo, at hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa paghahari niya sa mga tao, spiritually. And then, dito po nakita din natin na yung nasusulat talaga na nung simula pa lang na si Jesus ang Mesaya na siyang isisilang sa Bethlehem, na nakasulat po dun sa binasa natin sa Book of Mikas, sa Bethlehem siya ipanganganak. Kaya bago pa dumating si Jesucristo, talagang nakatala na kung saan at na-prophesy na kung saan at na-prophesy na kung saan ipapanganak si Jesus. At yun, nakita din po natin dito yung pagsunod ni Jose sa mga utos ng Panginoon. Na nung time na yun, nagkaroon ng threat sa buhay ni Jesus Christ dahil papatayin nga siya ni Herodes. Kaya pinapunta sila sa Ehipto upang manirahan doon at maging safe. At ganun din yung ginawa niya nung nagkaroon ulit siya ng panaginip na pinabatid sa kanya ng Panginoon na namatay na si Herodes, pero yung anak naman ni Herodes yung pumalit sa kanya, si Archelaus, na siya ring syempre anak siya ni Herodes, isang great Herod na kilala bilang gumagawa ng masama sa mga tao. Kaya natakot din si Jose noon, kaya nanirahan sila sa Galilee, doon sa Nazareth. Kaya po tinawag na Nazarene or Nazareno si Jesus Christ dahil taga Nazareth. Sa Nazareth siya lumaki. And then nakita po natin po dito yung pagsunod niya ni Jose sa Panginoon. At sa atin din po, nais din po ng Panginoon na sa bawat salita niya na ipinababatid sa atin, nais ng Panginoon na tayo sumunod sa Kanya. At magtiwala lamang tayo sa Kanya, sa Diyos na hari ng lahat. At nais din ng Panginoon na tayo ay manampalataya sa Kanya dahil siya ang maghahari sa atin. Kung iaalaw po natin sa buhay natin na si Jesus Christ ang maghari sa ating buhay. At siya ang patuloy nating kikilanlin at susundin bilang Panginoong Diyos ng ating buhay. Kaya po nais ko pong ipanalangin ang bawat isa. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat po sa mga salita mo na patuloy, O God, na aming nalalaman, nasasaliksik at natutuklasan ang mga bagay mula sa inyo na ikaw po, O Diyos, simula pa lamang ay nagdanas na, Panginoon, ng mga pagsubok mula bata ka pa lamang. Kaya, Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang maghari sa aming buhay, na patuloy ka naming sundin, gaya ng pagsunod ni Jose, at patuloy niyo kaming pagharian sa aming mga buhay, upang ang kalooban mo lamang ang siya naming masunod. Ganon din po, dinadalangin ko ang lahat ng mga nasa likod ng screen na ito. Patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Batid niyo po ang kanilang mga nasa puso at isipan. Batid niyo po ang kanilang sitwasyon. Ano mang sitwasyon nila po, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng kalakasan at ng katalinuhan upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Kung ano man po ito, kung may karamdaman man po sila po ay inyong pagalingin. Pagalingin niyo po ang bawat isa sa pangalan mo, Jesus, at abutin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin din po namin sa oras na ito ang mga
bawat nagbabahagi ng inyong salita. Patuloy niyo po silang pagpalain ang mga missionary, pastors, evangelists, lahat po Panginoon ng mga nag-share ng gospel, ng salita mo o Diyos, ay patuloy niyo po Panginoon na abutin ng inyong mapagpalang kamay at patuloy niyo pong pakalakasin spiritually at ikaw po Panginoon ang siyang maggabay sa kanila. Patuloy niyo po Panginoon na pagpalain din ang kanilang pamilya. Salamat po Ama. At dalangin po namin na pagpalain niyo rin po ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, ang pamumuno ng aming presidente at sa lahat ng mga nasa gobyerno, sa lahat ng kanilang mga nasa gabinete. Salamat po Panginoon, ikaw po Panginoon ang siyang magbigay sa kanila ng knowledge and wisdom upang mapaunlad pa ang bansang ito ayon sa inyong kalooban at pagpalain niyo po ito ayon sa inyong kalooban. We pray and we declare, Lord, blessing after blessings, Lord, in Jesus' name, sa bansang ito. Salamat po, Ama. Dalangin ko rin po sa bayan ng Dolores, sa pangunguna po ng aming mayor, vice mayor, at sa lahat ng kanyang mga konsehal. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanya ng knowledge and wisdom. Pagpalain niyo po siya. At ganoon din po ang aming barangay. Sa Barangay Bulaking 1, Dolores, Quezon, pagpalain niyo rin po ang barangay na ito. Sa pamumuno din ng aming butihing kapitan, pagpalain niyo po siya at ang kanyang pamilya. Ganoon din po ang mga nasa local government, sa mga pinakamababang posisyon. Ikaw po, Panginoon, magpala sa kanila upang ang barangay na ito ay patuloy niyong magamit para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. At ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-bless sa barangay na ito upang ang barangay na ito ay maging pagpapala pa sa iba pang mga barangay at sa iba pang mga lugar. Salamat po, Ama. At dalangin din po namin sa sitwasyon ng aming mundo, ang kinahaharap na COVID-19. Patuloy niyo po, Panginoon, na buksain ang COVID na ito, ang virus na ito. Nawa po, Panginoon, ay matigil na ang pandemya na ito. Dalangin po namin na ikaw po, Panginoon, ang siyang magpagaling maging sa mga may sakit ng COVID-19. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, kaya po sa iyo po kami sumasangguni. Sa inyo po kami nananampalataya na pagagalingin niyo po ang mundong ito. Salamat po, Ama, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga dalangin ng bawat isa sa kanilang puso at isipan. Patuloy niyo po silang pagpalain. At ikaw po ang maghari. Patuloy na pagkakaisa, pagmamahalan, at pagtutulungan ang ipagkaloob mo sa bawat isa. Let your Holy Spirit guide us and lead us, Lord, in every day of our lives. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sa Diyos po ang papuri and God bless us all. And please, like, share, and subscribe to our YouTube channel, JCD Psalms. Thank you po. God bless.